DXD radio stations nationwide. 1,000 plus news anchors, commentators, and DJs nationwide. 5,000 plus reporters and correspondents nationwide. RMN, Radyo Mo Nationwide. Ang totoong nationwide news network sa Pilipinas. Sa Dipolo, DXDR 981. Tatak, RMN. Radyo Mo Nationwide. And when he had said, he shewed unto them his hands and his side. Then were the disciples glad when they saw the Lord. Then said Jesus to them again, Peace be unto you. As my Father hath sent me, even so I sent you. And when he had said this, he fled from them and said unto them, Receive ye the Holy Ghost. Whosoever sins ye remit, they are remitted unto them. And whosoever sins ye retain, they are retained. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Happy Pentecost Sunday at isang mapagpala at mapagpalayang araw ng kalayaan ng Pilipinas. Magandang tanghali po sa inyong lahat na mga nakakinig sa palatuntunang ito. Ang inyong lingkod na si Shelbert Dondoyano Sr. alias Veritas, patuloy na maghahatid ng mga kasagutan, mga paliwanag sa ating pananampalatayang Katoliko. Sa nasabi ko na, patuloy tayong gagawa ng isang Tagalog version na programa dahil may suggestion tayo na gawing nationwide ang ating palatuntunan.
dahil merong mga kapatid natin na mga Tagalog ang gustong makinig din sa ating palatuntunan. Kaya napilitan tayong gagawin na lang nating Tagalog version ng ating programa dito sa RMN Dipolog, kahit na karamihan sa atin na nakikinig sa istasyong ito ay mga Bisaya. Hindi naman problema natin ang ating mga kapatid na Bisaya dahil hindi naman sila magreklamo kung Tagalog version ng ating gagawing palatuntunan. Dahil sabi nila, Brad, napag-aralan namin ang Tagalog sa eskwelahan. So, hindi namin problema ang Tagalog. Pero ang ating mga kapatid na mga Tagalog ay namumroblema sila kung Bisaya ang ating palatuntunan dahil hindi talaga sila makaiintindi sa salitang Bisaya. So, mga kaibigan, mga kapatid, ako'y hingin ng paumanhin sa mga Bisaya na gusto nila na Bisaya lang ang gagawin nating palatuntunan. Especially sa nasabi ko na ang ating paksa, ay very, very mahigpit na hindi natin lulubayan ang issue may labot na sa RH Bill at saka merong nadagdag itong bagong bill na gusto nilang ipasa din, yung divorce bill, mga kaibigan, mga kapatid. Naku, ang dami na ang gusto nilang ipasa. Same-sex marriage, abortion, so on. Isa-isa lang nila, Hindi lang nila pwede daw ilahat dahil mahihirapan sila. Nahihirapan na sila sa RH Bill at saka nakita natin na parang sa mga diskusyon, mga debate natin nakita sa aking pananaw, medyo nahihirapan sila sa mga argumento natin sa mga anti-RH Bill. So marami silang ginagawa, kahit na saan ako magpunta ng mga forum. Talagang wala pang mga argumento na nakikita natin na medyo natakot tayo sa kanilang mga argumento na parang ma-out of place ang ating stand. So, sa mga tatlong site lang na napuntahan natin, mga kaibigan, mga kapatid, parang wala silang argumento na tinatapat sa ating mga argumento. Kaya nasabi ko sa kanila na manalo man, kung sakali manalo man ang RH Bill, dapat honorable ang kapanalo. Ibig sabihin, may nakadikit itong mga argumento na talagang mabibigat na mga argumento para maging honorable ang pagkapanalo. Pangit sabihin na manalo tayo pero wala tayong mga reasons na masabi natin talaga nga na ipapasa nga itong bill na ito. Sa bagay, mga kaibigan, mga kapatid, yan ang ating bansa, Talagang may gagawing mga batas kung ano ang madidesisyonan, talagang yan ang ating batas. Pero mga kaibigan, mga kapatid, tayong nasa panig ng simbahan, patuloy tayong mag-iingay dahil yan talaga ang ating part, ang ating gawain dito sa mundo. Na kung merong gustong ipabatid ang ating Panginoon sa sanlibutan, na gusto niyang ituro ang ating mga katuruan, talagang ituro natin. Kahit na ang mga tao na gusto nating maniwala hindi sila maniwala. Kung balikan natin ang panahon ni Kristo sa mga unang araw sa simbahan na itinatag niya, kung tingnan natin siya mismo,
Diyos na at saka very trustworthy dahil anak siya ng Diyos. Hindi na tayo magdududa, no, sa Kanya. Pero kung balikan natin ang buhay niya noon, maraming hindi maniwala sa Kanya. Yung mga karasa niya, mga Hudeo, hindi naniniwala sa Kanya. Kaya nasabi niya ang mga salita na medyo para sa akin, parang hindi mabuti pakinggan, no? Yung sinabi niya, andun ako sa mga Jews daw na kapareho niya ang race, pero ayaw siyang pinaniwalaan. Kaya meron siyang nasabi, no, na ang kanyang kaharian ay kunin doon sa mga Jews, at saka gusto niyang ibigay ito sa ibang mga tao o ibang lugar. Saka meron tayong paksa na yung nagawa natin na Bisaya version na kung bakit ang simbahan ni Cristo ay merong descriptive name na Roman. Why, no? Bakit linagyan nating Roman Catholic Church, no? Aside from being universal o Catholic, why we call Roman? That's because, no, ang dahilan dahil ang central office o ang sentro ng simbahan ni Cristo ngayon ay hindi na sa Jerusalem kundi sa Roma na. Yung pinagsabihan niya si Pablo na Paul, naging saksi ka sa akin sa Jerusalem. Gusto kong maging saksi ka rin sa akin doon sa Roma. Saan mababasa natin yan? Sa aklat ng Buhat, no? O Acts chapter 23 verse 11. Yung dalawang lugar na gusto kong ibahagi sa inyo, mga kaibigan, mga kapatid, no? Dahil pag sinabing Jerusalem, nandyan sa lugar na yan nagsisimula ang simbahan ni Cristo, di ba? According to St. Luke chapter 24 verse 47. So nagsimula ang simbahan ni Cristo sa Jerusalem. Tapos kung tingnan natin ang mga relihiyon sa ating mundo ngayon, kung saan nagsisimula, malimit doon ang mga sentro sa mga relihiyong yon, di ba? Halimbawa, yung mga kapatid nating Iglesia ni Cristo, ang sentro o ang pangkalahatang pamamahala sa kanilang iglesia nandito sa Pilipinas, di ba? Bakit? Dahil dito natatag ang relihiyon na yan, no? Ang Iglesia ni Cristo, no? Ni kapatid na Felix Manalo. Saka yung mga religion na nagsimula sa, halimbawa, sa United States o Amerika, maraming mga religions na nagsisimula doon sa mga lugar na yon o sa lugar na yon, mga kaibigan, mga kapatid. Kaya ang kanilang central office o ang sentro sa kanilang mga relihiyon ay nandoon sa lugar na yon. Dahil doon nagsisimula ang mga grupo nila. So, ibig kong sabihin, ang relihiyon, sa nakita natin, ang isang relihiyon, malimit, no? Kung saan ito nagsisimula, nandun rin ang kanilang sentro. Bakit? Sinabi ko yan dito sa ating tulumanon, mga kaibigan, no? Sa ating palatuntunan, mga kaibigan, mga kapatid. Dahil pinagdiriwang natin ang araw ng Pentecostes. Pag sinabi nating araw ng Pentecostes, hindi natin maiiwasan na ating
matandaan ang kaarawan. Pwedeng kaarawan natin. Pero ang kaarawan na ibig kong sabihin ay yung kaarawan ng simbahan. Ang birthday sa ating simbahan ngayon, no? Ating mga Katoliko, iniisip natin, no? Tinuruan tayo ng mga kaparian natin na ang araw ng Pentecostes, ang araw na yan, ang pinagtiwang natin ang kaarawan ng simbahan ni Kristo. Ang iglesia na itinatag niya tuwing araw ng Pentecostes, ating pinagdiriwang ang kaarawan ng simbahan sa ating Panginoong Hesukristo. Pag sinabing kaarawan ng simbahan ni Kristo, merong tanong na gusto nating sasagutin. Siguro isa sa inyo magtanong sa akin, no? Veritas, pag sinabi nating ang birthday o kaarawan ng simbahan na itinatag ni Kristo ay yung Pentecostes, ibig sabihin nagsimula ang simbahan sa Pentecostes. No, mga kaibigan, mga kapatid, ang simbahan ni Kristo, hindi yan automatic ba na pag sinabi nating Pentecostes, ay doon pa nagsimula ang simbahan. Na ibig kong sabihin, may gradual na pagkabuo ba, no? Isa-isa ang merong mga steps ba ang pagkabuo niya, hindi automatic. O yung baga sa English pa, fiat, no? Hindi yan, no? Ang simbahan ni Kristo, natatag niya, para bang naggawa ka ng bahay? Nagpagawa ka ng bahay na yung isa-isa mong gawin, step by step yan, yung foundation, gather pa, magkokolekta ka pa ng mga materials o mga materials, di ba? Hindi automatic na magawa ka agad ang bahay mo, di ba, mga kaibigan? So, yung una, pinatawag niya mga apostoles, parang ino-organize niya muna. Tapos, yung pagdating ng araw ng Pentecostes, yon ang recognize natin na kaarawan dahil yung na-organize niya na group, no? Na unti-unti itong lumalaki, no? Na hanggang dumami ang mga kasapi nito. Pero hindi ibig sabihin na completely natatag kaagad ang simbahan kung wala pa yung Pentecostes, meaning ang Pentecostes ang masasabi nating ma-attribute natin na kaarawan ng simbahan dahil kung wala ang Espiritu Santo sa simbahan na ino-organize ng ating Panginoong Hesukristo, wala ito. Walang silbi ang simbahan na itinatag o na-organize ni Kristo na walang blessing o walang Espiritu Santo na sasama sa Kanya para siya ay masabi nating kapanipaniwala. Ibig kong sabihin, mga kaibigan, mga kapatid, kung hindi napadala ang Espiritu Santo ng Panginoon sa araw ng Pentecostes, ay siguro wala ako ngayon dito sa programang o sa palatuntunan ang liwanag sa pananampalatayang Katoliko. Bakit? Dahil kung sabihin nating ang simbahan ng Diyos o simbahan ni Kristo ay itong Iglesia Katolika o Apostolika Romana, walang Espiritu Santo na nag-guide, naggabay sa Kanya, mga kaibigan, mga kapatid. Paano natin masisiguro na talagang kapanipaniwala ang simbahang ito? Kung ipaubaya lang natin sa isip ng ating mga kaparian, ng ating mga obispo at ating mga Santo Papa, mga tao lang yan. Pag sinabing tao ay magkamali. Di ba, mga kaibigan, mga kapatid? Pero dahil sa Espiritu Santong yan na napadala ng Diyos sa araw ng Pentecostes na ating ipinagdiwang ngayon, araw na to, mga kaibigan, mga kapatid, masisiguro natin na ang simbahang ito ay kapanipaniwala.
Yun ang dahilan kung bakit si Shelbert, no, Dondoyano Sr. alias Veritas ay nagdidepensa. Gusto niya na mabuhay, na talagang kasama niya ang paniniwalang ito, ang paniniwala ng simbahang ito, ng Iglesia Katolika Apostolika Romana. Dahil may Espiritu Santo. Hindi ba kayo nagtataka, mga kaibigan, mga kapatid, na kung isipin natin na bakit yung stand ng simbahan na against talaga sa RH Bill at saka yung bagong gusto nilang ipasa, yung divorce, bakit noon pa hindi ito nababago? No? Noon pa ang divorce at saka yung paggamit ng mga contraceptives, bakit matatag ang simbahan na kung tutuusin, mga tao lang ang namamahala nito? Di ba? Yung Santo Papa, yung mga obispo, mga kaparian natin, anong kaiba nila sa mga taong pabor sa RH Bill ngayon, mga kaibigan, mga kapatid? Pareho lang. May isip, may influensya, may lahat-lahat. Matitempt, no? Pwedeng magkasala. Di ba? May laman. Kung ano ang napi-feel ng iba, ay pwedeng sila rin. Bakit hindi? So yung sinasabi nating common denominator, no? Yung pag sinabi natin, kung tingnan lang natin yung ating mga kaparian sa kanilang pagkatao, o kung maraming pumayag sa divorce, kung maraming pumayag sa contraception, bakit hindi sila? Yun ang gusto kong matanong sa inyo, mga kaibigan, mga kapatid. For me, merong divine intervention. Meron talagang divine intervention sa simbahang Katoliko. Bakit? Nasabi ko na. Kung hayaan lang natin na ang mga kaparian natin at mga obispo na namamahala sila sa ating mga sa mga Katoliko, nating mga Katoliko. Sila, di ba? Ating mga authorities, mga kaparian, mga obispo, with the Pope, sila ang namamahala natin sa ating paniniwalang Katoliko. Na kung hinahayaan lang ng Diyos na ang simbahan ay mapaubaya lang sa mga isip ng mga obispong ito, mga kapariang ito na maaari ring magkasala. So, mga kaibigan, mga kapatid, ibig kong sabihin, siguro united noon pa, united na siguro tayo lahat. Na yung mga bansang pumayag na may divorce bill, yung pumayag na sa yung contraception, siguro nagkakaisa na tayong lahat. Saka yung sinabi nila na yung Vatican na lang daw at saka Pilipinas. So, gusto kong sabihin sa inyo, mga kaibigan, mga kapatid, na mag-a-ask kayo, no? Magtanong kayo, bakit ang simbahang Katoliko na kahit na pinamahalaan lang ito ng mga tao, bakit matatag ang simbahang Katoliko sa kaniyang turo nito na talagang masama ang paggamit ng mga contraceptives at saka masama yung divorce bill, mga kaibigan, mga kapatid. Tamang-tama na sa araw na to na ipinagdiriwang din natin ng kalayaan natin, no, sa bansang Pilipinas, no? Sa tingin ko parang kumpleto ang ating pinagdiriwang sa araw na to. Bakit? Pag sinabing pinagdiriwang natin ang kalayaan natin sa bansang Pilipinas at saka pinagdiriwang din natin ang kaarawan ng simbahan, so maisip natin ang dalawa. Yung pang-espiritual at saka yung pang-material o sanlibutan, di ba? May laman tayo. Namumuhay tayo na may katawan. So may gobyerno tayo. So pinagdiriwang natin ang ating kalayaan.
sa ating bansang Pilipinas. Pero pinagdiriwang din natin na ang araw ng Pentecostes, espiritual yun. So yun, di ba, yung tao binubuo o ang sangkap ng tao yung kaluluwa at saka yung laman o katawan. So di ba dalawa? Pag sinabing katawan, nangangailangan tayo ng pagkain at saka yung kalusugan natin. Pag sinabi namang kaluluwa natin, merong mga aral ng Diyos. Iba naman ng pagkain sa kaluluwa natin, di ba? Kaya sinabi, nasabi na natin na dapat ang ating mga mambabatas, tingnan yung dalawa, hindi yung isa lang, yung ekonomiya lang at saka yung kalusugan lang. No, mali yun. At saka yung preamble natin sa ating konstitusyon, binanggit ang pangalan ng Diyos na humingi ang ating konstitusyon sa tulong ng Diyos. O bakit humingi tayo ng tulong o gabay sa Diyos, pero hindi naman natin paniwalaan ang kanyang mga utos, di ba? Parang inconsistent tayo, no? So, reminder sa ating mga mambabatas o mga congressmen o congresswoman natin, mga kaibigan, mga kapatid, na hindi pwedeng hindi isama ang batas ng Diyos sa paggawa ng mga batas natin sa Pilipinas, mga kaibigan, mga kapatid. Kung gusto tayong balanse, dapat tingnan natin, of course, ang ekonomiya o ano ang siyensya ngayon sa atong ekonomiya, saka yung kalusugan. At hindi lang yan, ekonomiya at kalusugan, pati na ang espiritual o morality. Pag sinabing morality, dapat makinig din ang gobyerno sa simbahan. Dahil hindi specialty ng gobyerno ang morality, di ba? Meron bang libro sa gobyerno about morality, mga kaibigan, mga kapatid? Wala, oy. Sa Bisaya pa, wala, oy. Wala. Dahil yung moral reference natin, yung Biblia at saka yung katisismo natin sa ating pananampalataya. Pero ang problema, sabi nila, hindi naman Catholic Church ang dito sa ating bansang Pilipinas, meron namang ibang relihiyon. Yun talaga ang problema. Dahil maraming relihiyon sa mundong ito. At saka yung ating gobyerno walang relihiyon na pinapanigan. So conflict nga, mga kaibigan, mga kapatid. Pero kung tanungin niyo ako, mga kaibigan o mga kapatid, kung maniwala lang tayo sa Diyos na ang Diyos ay iisa, dapat isa-isip natin lahat na iisa din ang set of morality. Dahil ma-inconsistent tayo na naniniwala tayo na iisa lamang ang Diyos, tapos sasabihin nating maraming set of moralities. Anong klaseng Diyos yan? Iisang Diyos, pagkatapos maraming set of moralities, iba-iba. Merong morality na okay lang ang contraception, meron ding morality na hindi. Paano tayo makasisiguro na yung set of morality natin sa Diyos ito? Natin mga Kristiyanos, isa lang ang solusyon yan. Kailangang faithful tayo sa Biblia natin. Kung hindi tayo faithful sa ating Biblia, talagang pabago-bago tayo ng turo. Ibig kong sabihin, i-cross-examine natin ang paniniwalang Katoliko at yung paniniwala ng iba. Dahil hindi naman lahat na paniniwala ay parehong totoo. Pag sinabing iisa ang Diyos, iisa rin ang katotohanan. Magsabi tayo na merong katotohanan, meron ding mga, yung tinatawag natin lie. Yung mga hindi totoo. Dahil kapag sasabihin natin na kaya maraming relihiyon, so ibig sabihin maraming totoo at paiba-iba ito. Parang hindi ko yan matake kung ganun ang paniniwala natin. So, ito ang formula natin sa ating palatuntunan. Iisa ang Diyos. So, kung iisa ang Diyos, iisa rin ang set of moralities. Naalala ko yung debate sa harapan about RH Bill na merong debater sa
pro-RH bill na nagsasabi na hindi pwede daw yung isa lang set of morality dahil marami kasing relihiyon. So, iba-iba ang set of moralities. Merong payag sa contraception, meron ding hindi. Talagang merong punto siya dahil marami kasing relihiyon at iba-iba din ang paniwala. Hindi magkapareha. Hindi pareha, mga kaibigan, mga kapatid. Pero ang sa akin, no, faithful ako sa kung ano talaga ang totoo. So hindi ako na babother, no? Sa mga salita ng marami na kung ganon ang kanilang pag-iisip, sasama din ako kahit na sa tingin ko ay mali ito, mga kaibigan, mga kapatid. Ang punto ko ay ganito. Kung iisa lamang ang Diyos, iisa din ang set of morality niya. Saan natin mababasa ang set of morality niya? Walang iba dito sa banal na aklat. Yung Biblia, di ba, mga kaibigan, mga kapatid? Alang-alang naman sa comics. Sa ating spiritual book talaga, itong Biblia. Sa nasabi ko na, kung hindi tayo faithful sa nakasulat dito sa Biblia, talagang pabago-bago ang turo natin, mga kaibigan, mga kapatid. Nagsimula ang simbahan ni Kristo noong unang siglo. At saka may promise siya, nangako siya, na hindi niya hiwalayan ang kanyang simbahan. At maging victorious ito. Dahil yung power daw ng Hades, o yung impyerno ba, hindi makapanaig sa simbahan na itinatag niya. Meaning, very victorious. Ito'y patuloy na makikita sa mundong ito dahil ito ang instrumento na mapabatid ang katotohanan tungkol sa kaligtasan, mga kaibigan, mga kapatid. Kaibigan, mga kapatid, pasensya, no? Meron tayong binasa dito sa ating cellphone, no? May text message. Okay, no, mga kaibigan, mga kapatid. So, ang mga nasabi na natin ay merong nakadikit na challenge. Ano yung Tagalog sa challenge? Basta challenge. Okay. Na gusto nating sabihin na hindi natin i-compromise ang ating pananiwala. Kahit na marami pa ang tututol sa ating pananiwala, kung talagang totoo tayong nagmamahal sa ating Panginoon, sa ating paniniwala, tayo talaga ay talagang matatag tayo sa ating sarili, sa ating paniniwala. Hindi yung parang air tayo, o yung hangin na kung saan yung iba
doon din tayo kahit na mali yun. Hindi ganon, mga kaibigan, mga kapatid. Na-establish ko na ang reason, ang ating patutuo kung bakit sinabi nating ang stand ng simbahan ay hindi talaga maaaring magkamali when it comes to faith and morals. No, huwag niyong kalimutan. Kung ang simbahan ay nahayaan lang ng Diyos na sa pamamagitan lang sa isip ng mga kaparian at ng mga obispo na ang pagpapalakad sa simbahan niya ay nakasalalay lang sa isip ng mga obispo, ng mga kaparian, nasisiguro natin ay talagang magkakamali ang simbahan. Pero bakit natin pinaniwalaan ang simbahan? Dahil sa Espiritu Santo. Gusto kong hindi makalimutan ninyo itong puntong ito, mga kaibigan. Because of the Holy Spirit. Talagang nakapokus ang palatuntunan natin sa Holy Spirit. Pag araw ng Pentecostes. Dahil inisip ko, ako'y nag-isip ng malalim nito, itong araw na to, yung araw ng Pentecostes. Pag sinabing Pentecostes, birthday ng simbahan, ano ba yung Pentecostes? Yung napadala ang Espiritu Santo. Ano ba ang essence ng Espiritu Santo? Ano ba ang tungkulin ng Espiritu Santo sa simbahan? Ba yung paggabay? Yung pagga-guide? Saan ba naggabay at nagka-guide ang Espiritu Santo? Sa simbahan. Dahil yung napadala ang Espiritu Santo sa simbahan nung araw ng Pentecostes. Bakit pinadala ng Diyos ang Espiritu Santo? Upang merong gabay ang simbahan para hindi ito makaturo ng mga katuruan na immoral o masama. Na pag sinabi natin ang simbahan ay nagkamali sa pagtuturo ng moral o faith, so parang sinabi natin na nagkamali o walang nagawa ang Espiritu Santo. It's very useless, mga kaibigan. Na yung sinabi ni Kristo sa gospel na ang Espiritu Santo ay talagang ipadala, send ang Holy Spirit para merong gabay ang simbahan sa pamamahala at saka pagtuturo ng mga katuruan ng Diyos. So, ibig sabihin, mga kapatid, tayo'y naniwala sa simbahan hindi dahil sa isip lang ng mga pari natin at mga obispo. Naniniwala tayo sa simbahan dahil handyan ang Espiritu Santo. Ibig sabihin, yung mga turo ng simbahan ay hindi pag-aari ng mga pari yun, mga kaibigan at mga obispo. Dahil sa nasabi ko na, kung hayaan lang natin ang pamamahala o ang pagtuturo sa simbahan sa isip lang ng mga pare, ay talagang mabulyasos sa salitang Bisaya. Talagang hindi trustworthy. Hindi ka panipaniwala ang simbahan kung wala ang Espiritu Santo. Yung sinabi ko na, mga tao naman yung mga pare. Yung gusto ng iba na gusto sila ng contraception, yung gusto ng divorce dahil hindi gustong magsasakripisyo. Bakit daw tayo magsakripisyo kung hindi na daw, wala na daw love ang isa o ang asawa o diba, yung partner, bakit pa daw piliting magsasama na magulo naman ang buhay? So mabuti pa may divorce para peace. Di ba? Yung ayaw na magsakripisyo. Hindi yun turo ng Kristiyano, mga kaibigan, mga kapatid. Kaya ginawa na ang marriage hindi pwedeng buwakin na against talaga ang Panginoon sa divorce
Dahil gusto niyang tayong mga tao ay marunong din magsakripisyo. Hindi yung happy-happy lang, no? Yun talaga ang buhay Kristiyano. Merong happiness, meron ding yung mga sorrows. Yung ayaw ng mga pagpapasakit, yung ayaw ng mga obligasyon, yung mga sakripisyo, hindi Kristiyano yun, mga kaibigan. Pero ang masakit, no? Dito mga kaibigan, mga kapatid, yung sinabi ko sa programa natin noon pa, yung talagang mag-iingat tayo sa mga nagtuturo sa ating panahon ngayon, nagtuturo ng Biblia, dahil may babala dito na ating nabasa sa Biblia na mag-ingat daw tayo dahil dumating ang panahon na merong bulaang tagapangaral ang magsidatingan. Di ba? Narinig ko sa mga programang hindi Katoliko, binasa rin nila yung mga talatang yun. Na dadating ang panahon na merong mga bulaang tagapangaral ang magsidatingan. Sabi nila, yung mga obispo daw at mga pari, mga bulaang propeta daw yun. Meaning, yung mga tinuturo nila ay mga mali. Yung iba namang mga pastor at ministro, ganun din ang sinabi. Tayo din, dahil nabasa din natin yung talatang yun, na talagang nandyan sa Biblia yan. Nakasulat na dadating ang panahon na merong mga bulaang tagapangaral ang magsidatingan. Sabi din natin, yung mga pastor at mga ministro na nag-aatake sa simbahang Katoliko, sila. So ang tanong ngayon, sino ang nagsasabi sa atin ng katotohanan? Talagang nakalilito, no, kung hindi natin mapag-aralan ng mabuti. Pero kahit na sabi nila very difficult daw, no. Magulo daw ang Biblia. Hindi magulo ang Biblia. Tayo lang ang magulo, no. Huwag nating ipapa sa Biblia o ipapa sa Diyos ang yung sisi ba. Kung merong sisihin tayo, kung meron tayong sisihin, yung mga sarili natin. Kung paano natin pinag-aralan ng Biblia. At saka yung sinabi ko na sa inyo mga kaibigan, na merong mga tao na ang tama, gawin nilang mali. At saka yung mali, gawin nilang tama. Ibig kong sabihin, merong mga turo na noon pa itinuro na, pero gusto nilang baguhin. So paano paniwalaan ng marami ang gusto nilang baguhin? Yung sinabi natin na i-rationalize. Yung pabulaanan ba na kahit na ito, ang turo noon ay ganito. Tapos baguhin natin dahil maraming tao ang gusto na baguhin ito. So paano natin mapaniwala ang marami? So kailangan meron tayong mga argumento, kailangan meron tayong mga reasons na parang maniwala sila. Ganyan ang nangyari sa RH Bill, mga kaibigan. Dahil sa pag-research ko, no? Pagsuri ko, aking nalalaman na talagang ang original Christian teaching, mga kaibigan, mga kapatid, 1st century, 2nd century, maraming centuries ang nagdaan na ang mga Kristiyano talaga, hindi lang Katoliko. Even ang mga Protestante noon, wala pa ang 1930, talagang against sa paggamit ng contraception, mga kaibigan. Ako handa akong harap kung merong makipagdebate sa akin sa isyong ito.
Yung turo ng Kristiyano, Protestant o Katoliko man, Katoliko o hindi, before 1930, talagang ang turo ng Christianity about contraceptives, talagang masama ang paggamit ng contraceptives. At saka kung magtanong kayo, saan ba mababasa natin sa Biblia? Yan, Veritas. Yeah, maraming beses nang nasabi ko. Yung aklat ng Hineses, Kapitulo 38, versikulo 8 hanggang 10. Yung ginawa ni Una noon na nag-contraceptive mentality siya. Ano bang ginawa niya? Bakit nasabi natin yon? Yung nag-withdrawal siya. Mga kaibigan, yon ang ginawa niya, withdrawal. Contraceptive mentality niya, hindi niya tinuloy. Binuhos niya ang kaniyang semen sa lupa. Parang hindi siya magkaanak. So anong nangyari? Sinabi ba ng Diyos sa kanya na, tamang ginawa mo, Onan? Hindi. Pinarusahan ng Diyos si Unan. So, ibig sabihin, noon pa, the Old Testament pa, talagang ang Diyos, pag sinabing Diyos, maisip natin ang morality. Kung ano ang hindi gusto sa Diyos, dapat hindi rin gusto natin, mga kaibigan. Kung talagang gusto nating sundin ang gusto ng Diyos. So, sabi nila, wala namang mababasa daw sa Biblia na masama ang paggamit ng pills, yung condom, yung pagpaligate. Now, ang sagot natin dyan, literally, wala tayong mababasa. Kung isa-isahin natin yung anong klaseng mga contraceptives. Pero binigyan na tayo ng halimbawa, yung sa kaso ni Unan. Kasi contraception ang ginawa niya. Nagwe-withdrawal siya, di ba? Nagalit ang Diyos sa kanya, pinarusahan siya. So meron na tayong example na talaga yung hadlangan natin ng buhay, hindi gusto sa Diyos yan. Hindi gusto ng Diyos yan, mga kaibigan. So hindi na kailangan pang isa-isahin pang anong klase mga contraceptives. Ano bang halimbawa natin? Sa ganyan, mga kaibigan, yung halimbawa yung sinabi ng Biblia na bawal ang pagnanakaw, thou shall not steal. Yung maraming klaseng pagnanakaw, di ba? Pwede ba nating sabihin na pwede bang mangungurakot ako diyan sa gobyerno? Yung term corruption, walang mabasa sa Biblia na the word, yung salita na corruption diyan sa gobyerno. Pero isang uri yan ng pagnanakaw, di ba? Pero hindi na kailangan pang, pwede tayong mag-corruption dyan sa gobyerno dahil walang mababasa sa Biblia na bawal ang corruption. Yun ang halimbawa natin, mga kaibigan, mga kapatid. Yung meron kasing akong naengkwentro na yun ang argumento niya. Veritas, meron bang talata ng Biblia na masama ang paggamit ng kondom? Pills? Magandang argumento. Pero simple lang ang sagot ko. Sinabi ko sa kanya, meron bang mababasa sa Biblia na corruption? Sabi niya, walang mababasa. O kung walang mababasa na salita sa Biblia na corruption o bawal ang corruption, o pwede bang mangungurap ako kung andyan ako sa gobyerno? Hindi pwede. Dahil yung corruption, kahit na hindi mababasa yan sa Biblia, word for word, pero isang uri yan ng pagnanakaw. So talagang masama ang corruption, kahit na hindi mababasa letra por letra sa Biblia. Kaya yung paggamit ng condom, yung palaligate, no? Yung paggamit ng pills, isang paraan yan sa paghadlang sa buhay. Contraception. So merong halimbawa, yung sa kaso ni Unan, yung nagagalit ang Diyos sa kanya dahil nag-contraception siya. O withdrawal, yung withdrawal na ginagamit niya.
So, binigyan tayo ng halimbawa. O anong sabi ng teacher sa eskwelahan? Ang halimbawa ay ito. Dapat gayahin natin ang halimbawa, di ba? O sinong halimbawa natin sa paniniwalang Kristiyano? Si Kristo. Tularan natin si Kristo. Tularan natin kung ano ang binigay na example ng Diyos. Andiyan na ang Genesis 38:8-10. So mga kaibigan, mga kapatid, mali talaga ang contraceptive mentality. Indiyan, nakadikit yan sa RH bill natin. So dapat hindi ipasa ang RH bill. Yung nakalungkot dito mga kaibigan, dahil it's very clear yung nangyari sa 1913, yung Lambert Conference ng mga Anglican, na protestante, na ang reason daw na ina-accept ng Anglican sa year nung taong 1930, ang reason daw ay yung sinabing social pressure. Ibig sabihin, yung Anglican Church before 1930, uma-adhere sila, no? Yung tinuro ng simbahang Katoliko na masama ang paggamit ng contraceptives, itinuro din nila yon sa panahon na wala pa ang 1930. Pero pagdating ng 1930, binago nila. Binago nila ang mundo dahil ina-accept nila ang contraception pero hindi pa yung buo, yung meron pang hindi pa lahat. Case to case basis pero hindi nagtagal anong tanang klase na at yung ibang mga protestante naman sumusunod. Kaya yung mga relihiyon ngayon na okay sila sa contraception, talaga matagal na yung 1930, marami ng mga relihiyon ang sumusunod. Kaya marami ng kompetensya ang paniniwalang Katoliko. Yung paniniwala nila na gusto nilang mag-against sa simbahang Katoliko sa turo niya, meron na. Marami na. So talagang problema. Ito ang dilema ngayon sa ating gobyerno. Dahil hindi naman pwedeng hindi nila ipasa ang RH bill dahil gusto nilang panigan ng Katoliko. Hindi naman ganyan. Diba mga kaibigan? Dahil walang gobyerno ang sabihin nating paboran ng gobyerno. Walang simbahan na paboran ng gobyerno. Pero isa lang ang gusto kong mangyari dito mga kaibigan, mga kapatid. Hindi issue para sa akin kung ang gobyerno ay pumanig man sa relihiyong yan, sa Katoliko ba o sa Protestante ba. Ang gusto ko lang piliin ng gobyerno kung ano talaga ang tamang morality. Yan lang, no? Dahil pag sinabing pumabor ang simbahan sa Katoliko o pumabor naman ang simbahan sa Iglesia ni Cristo o anong kuan, masama 'yon. Pero kung magsuri ang mga mambabatas natin kung ano talaga ang original morality na sa Diyos, hindi masabi natin yung hindi ipasa ang RH bill dahil immoral talaga ang contraceptives, ipinapanigan ng gobyerno ang simbahang Katoliko. Hindi. Ibig kong sabihin, magsuri kayo mga mambabatas kung sino ang nagbago sa original na turo. Ang Katoliko ba ang nagbago? O yun bang mga relihiyon na uma-adapt ng contraceptives? Yun lang ang challenge ko sa ating gobyerno, ang mga mambabatas. Suriin ang mabuti kung sino ang nagsasabi ng totoo. Ang simbahang Katoliko ba? O yung mga simbahan na nag-a-adapt ng contraceptives? Wala na tayong oras mga kaibigan. Sa susunod siguro kung meron na akong Tagalog version ng Biblia, o lahat ng mga bersikulo na babasahin natin na hindi na Ingles, Tagalog na. Very sorry na matigas ang ating pananagalog dahil hindi pa tayo sanay. Magdasal kayo para kay Veritas na mabihasa tayo sa pagtatagalog para hindi tayo mahihirapan sa pag-convey, no? Pagbahagi sa ating mga nalalaman about sa ating Catholic faith na mabahagi natin sa inyo lahat.
para magkaisa tayo sa paniniwala. Ang sarap kung magkakaisa tayo sa paniniwala, di ba? Pero may respeto tayo kung hindi pwede. Okay, mga kaibigan, huwag niyong kalimutan ang ating website, ang veritas899.weebly.com at saka ang website sa RMN Dipolog, rmndipolog.weebly.com. Sa atin, veritas899.weebly.com. Okay, sa ngalan ng ating mahal na ina, sa ating mga church authorities, sa mga santo natin na tumulong sa atin sa kanilang mga prayer, sa lahat na nakikinig ngayon, ang inyong lingkod na si kapatid na Shelbert Dondoyano Sr. alias Veritas, with sa ating kaibigan na sa technical side, Danny Luod at Taxi Lumba, sa lahat ng mga kasamahan natin dito sa RMN Dipolog, of course, no? With our manager, Richard Villaronte. Hanggang sa susunod na linggo, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Radyo mo nationwide.